sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. So dito po sa verse 21, kung saan ilalagay natin ang mga sarili natin, andun na yung desire natin sa pagsunod, pero patuloy tayong hinihila ng mga alalahanin sa buhay o hindrances para hindi tayo makapag-focus sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Ano-ano ba yung mga posibilidad na maaaring maging hadlang sa pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo? Maaaring number one, maaaring ito ay ang pamilya natin. Alam natin na ang pamilya ay malapit sa puso natin. Kaya nahahati yung focus natin sa pagitan ng responsibilidad natin sa pamilya at sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, finances. Tunay na kailangan nga natin ito upang matugunan ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ngunit hindi rin dapat natin kinakalimutan kung sino ang nagpo-provide nito para sa atin, kung bakit tayo nakaka-survive po sa araw-araw nating pangangailangan. At yung pangatlo, trabaho. Ito po yung source of income natin na upang maging stable ang financial status ng isang pamilya. Bukod sa mga nabanggit ko, marami pa pong pwede na maging hadlang para hindi tayo makapag-focus sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit hindi dapat ang mga hindrances na ito ang manaig sa buhay natin. Sinasabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 25, dahil sinasabi ko sa inyo, huwag kang mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakanin o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Ibig sabihin ng Panginoon, hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa mundong ito, kundi isipin natin ang makalangit na kayamanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano man ang iyong inaalala sa buhay ay ibigay natin ito, no? Ibigay natin sa Panginoong Hesus, dahil nasa kanya lahat ng kontrol. Kaya magtiwala tayo at sumunod sa kanya. Ngunit madalas dahil po sa kawalan natin ng pagtitiwala sa Panginoon, nawawala tayo sa focus sa pagsunod sa kanya. Siya na po mismo yung nagsabi doon nga sa Matthew 6 chapter 25, huwag tayong mabalisa, pero dahil sa maliit ang pananampalataya natin sa kanya, madali tayong ma-distract ng mga problema o alalahanin sa mga sitwasyon na nagiging sanhi ng pagsuway natin kaysa pagsunod sa Panginoong Hesus. At madalas sasabihin natin, walang pamasahe, kaya hindi makapag-charge. Pero may pambayad sa Shopee, no? Merong mga pang-order, pero pagdating sa Panginoon ay maraming mga rason. Pinaghahandaan ng oras yung mga kaibigan para mag-inuman o kaya ay gumala pag walang trabaho. Pero ang pag-worship kay Lord, hindi malaanan ng oras. No, tinatamad. Pagdating sa Panginoon, tamad na tamad tayo. Yung taong nagbibigay kung anong meron tayo, yung tumutugon sa mga pangangailangan natin, ay hirap tayong paglaanan ng oras at panahon. Pero bakit pag may problema, agad tayong sa Panginoon minsan, takbo agad tayo sa Panginoon. At may kasama pang panunumpat na, Lord, bakit ganito? Bakit hinayaan mo na maranasan ko ang ganitong problema? Yan sabi nga ng Panginoon, di ba? Sumunod ka sa akin. Pero bakit matigas ang ulo natin? Ibang daan ang tinatahak natin. Pag tayo ay napahamak, ang sisi ay sa Panginoon. Dahil po sa mababaw lang ang relasyon natin sa Panginoon at hindi malalim ang pagkakakilala natin sa Kanya, kaya hindi siya nagiging sentro o prioridad ng buhay natin. Kaya gustuhin man nating sumunod, mas na-attract at natatrap natin yung mga distraction, instead na iwanan natin yung mga alalahanin at sumunod sa Kanya. Dahil kung kilala natin kung sino ang pinaglilingkuran natin, hindi tayo madidistract ng mga alalahanin, bagkus tayo ay sumunod agad, katulad ng 4 na disciple na tinawag ng Panginoong Hesus
sumunod agad sina Simon, Andres, Juan, at Santiago. Sinabi at mababasa po natin, alam ko naman lahat tayo nagbabasa ng Biblia, ano po. Sabi sa Matthew chapter 4, 18, verse 18 to 22, i-exam ko na lang po siya, hindi ko na po siya hahabaan pa. Nung tinawag ng Panginoong Hesus ang apat na mangingisda, sinabi ni Jesus sa kanila sa verse 19, kina Simon at Andres, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Verse 20, iniwan agad nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Dito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon na wala tayong excuse pag tinawag tayo ng Panginoong Hesus. Katulad ng magkapatid na Simon, hindi na nila sinabi, teka siguro tutupin po muna namin o iligpit muna namin ang lambat. Walang ganitong nabanggit, kundi sabi doon ay iniwan agad at sumunod. Kaya ganun din ganun din naman sa sina Santiago at Juan, habang nakaupo sila sa bangka kasama ng ama at nag-aayos ng lambat, tinawag sila ni Jesus at sinabi sa verse 22, iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Hindi rin nabanggit na nagpaalam pa sila sa kanilang ama, kundi agad sumunod sa Panginoong Hesus. Andun na yung kanilang ama, kasama nila, pero hindi sila nag-aksaya ng oras, no, nakakausapin pa at magpaalam sa kanilang ama. Wala nang tanong-tanong, kundi agad sumunod sa Panginoon. Kung ating mapapansin sa binasa natin sa verse 19 at 22, iisa ang naging respond ng apat na mangingisda nung tinawag sila ng Panginoong Hesukristo. Andun agad yung pagsunod, may obedience heart sila. Tayo kaya, we are claiming na servant na tayo ng Panginoong Hesus. Mananampalataya na tayo, ngunit nakikitaan ba tayo ng pagsunod katulad ng apat na mangingisda? Tutugon din ba agad tayo pagka tinawag tayo ng Panginoon? Di ba marami tayong excuses, alibay, bago pa tayo sumunod. Tulad ng sasabihin natin, Lord, tika lang, tsaka na ako susunod, may trabaho pa ako. Pero naalala mo ba nung naghahanap ka pa lang ng trabaho, bawat pasa mo ng resume, nananalangin ka, Lord, loobin mong matanggap ako sa trabahong ito. Maglilingkod ako sa'yo. Pero isa pala sa magiging distraction mo, ang trabaho. Hindi ko sinabi na huwag na kayong magtrabaho, kundi sikapin natin ang magkaroon ng oras at panahon sa Panginoon. Dahil kapag nakita ng Panginoong Hesus sa puso natin na handa tayong sumunod sa Kanya at maglingkod, sa kabila ng kabisihan natin, siya mismo ang mag-aayos ng oras natin, schedule natin, na hindi naapektuhan yung mga trabaho natin. Dahil alam ng Panginoon kung ano talaga yung mga pangangailangan natin kahit hindi nga natin sabihin. Alam niya kung ano yung ibibigay niya sa atin. Ang gusto lang naman niya ay maglaan tayo ng oras sa Kanya, ng panahon. Dahil, di ba, kapag nga tayo, hindi lang tayo dapat lumalapit sa Kanya kung tayo ay meron lang kailangan. Ang mahalaga sa Panginoon yung pagsunod bilang tayo ay Kanyang lingkod, bilang Kristiyano. Minsan naman, sinasabi naman natin, kapag hindi na ako busy, saka na ako susunod. Kailan ka pa hindi magiging busy sa buhay mo? Maiksi lang naman ang buhay para sayangan natin ng oras, panahon at pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon para makapaglingkod at sumunod sa Kanya. Maraming pwedeng mangyari, 'di ba, sa bawat tiktak ng orasan, sa bawat ikot ng kamay ng orasan. Kaya yung lakas na meron pa tayo
kailangan natin sa pagsunod sa Panginoon. Yung isang isang, ito ay isang malaking pribilehiyo yung tayo ay makapaglingkod sa Kanya kahit sa pamamagitan lang ng ganitong gawain sa mga sa mga Bible study online at sa mga D group, yung maipahayag natin yung salita ng Panginoon kasi yun ang nais na mangyari ng Panginoong Jesucristo, yung patuloy tayong sumunod sa Kanya, patuloy nating ipahayag yung Kanyang mga salita, na ipalaganap ang Kanyang salita dito sa sanlibutan. Ayun ang responsibilidad natin na bilang Kristiyano na nakakilala sa Kanya, na nakakaalam ng Kanyang mga salita, ay hindi dapat natin 'to i-keep lang sa sarili natin bagkus ipahayag din naman natin para yung salvation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay maibahagi din naman natin sa ating, mga kapatid, sa ating kapwa ano po, na na hindi pa na lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa kanila kasi meron tayong mga kapwa nandoon yung dine-desire din nila na makilala ang Panginoon ngunit wala lang hindi lang sila makarinig ng mga salita ng Panginoon na 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 dapat nilang marinig. Yung salita ng Panginoon yun ang pagkain ng ating espiritu, ano po yung espiritu, yan yung ano natin, yung espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At, 'yan po at, minsan naman sasabihin natin, "Lord, aayusin ko muna ang problema ko, tsaka na ako susunod." Nakakalimutan natin kung sino ang Panginoong Hesus, kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin. Anumang problema ang meron tayo, malaki man o maliit, huwag nating ugaliin na lumayo sa Panginoon bagkus lalo tayong lumapit sa Kanya. Kung meron man tayong dapat iwanan o isantabi, yun ay ang mga problema, hindi ang Panginoong Jesucristo. Kasi ano man yung mga pagdadaanan natin, ang nag-aayos niyan ay ang Panginoon. Huwag tayong manalangin sa sarili natin, kundi ibigay natin lahat sa Panginoon, ano man yung mga, suliranin natin. At ang gusto lang niya talaga ay tayo ay sumunod sa Kanya, 'no, yung pananampalataya natin ay makita ng Panginoong Jesucristo. Tunay po na hindi madali ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kailangan natin ang magsakripisyo, bitawan yung mga bagay na talagang nagiging hadlang para, ma-build up yung matatag na relasyon natin sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagiging Kristiyano hindi lang nagtatapos sa pagsasampalataya, kundi dapat marunong ding sumunod sa command ng Panginoong Hesus. Dahil sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, naghahanda tayo para sa buhay na walang hanggan. Ipinapakita natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos Nakakatabi kapag mo yung tira mo. sinusunod natin siya tulad ng Panginoong Jesucristo. Nakita natin 'di ba kung paano siya sumunod sa Amang nasa langit. Siya yung ehemplo natin sa pagsunod. Natapos na niyang gawin lahat, 'no, susundan na lang natin, hahakbangan na lang din natin yung mga nilakaran ng Panginoong Jesucristo upang maging karapat-dapat tayong tawaging anak ng Diyos. Sabi sa John 14:15, "Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos." Kaya, sikapin natin ano mga kapatid na sumunod sa Panginoon, na yung magawa natin kung ano yung responsibilidad natin sa 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 buhay natin, ano po, sa pagsunod sa Panginoon bilang Kristiyano. At, ang ninanais ng Panginoon ay, patuloy nating, lakaran yung Kanyang salita na mamuhay tayo na katulad niya. Kaya nga 'di ba, sinasabi ng iba, mamuhay tayo ng katulad ng Panginoong Jesucristo na makitaan sa atin yung pagiging, Kristiyano natin. At, yun nga po, kaya nga 'di ba, nung nagpaalam ang isang alagad na umuwi muna, anong sagot ng Panginoong Hesus?
Sinabi niya sa Matthew 8:22, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilingkod ng kanilang mga patay." Ang sagot ng Panginoong Hesus ay, "Sumunod ka sa akin." Dahil alam ng Panginoong Hesus na kung tayo ay malalayo sa Kanya, ang ating buhay pananampalataya ay maaaring manamlay, maging lukewarm o kung o maaaring ito ay humantong sa espirituwal na kamatayan. Kaya ang command niya ay hayaan natin ang mga bagay na para dito sa sanlibutan. Dahil nung tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus at tinanggap natin siya bilang ating Lord and Savior ng buhay natin, hindi na tayo kabilang dito sa sanlibutan, sa mundong ito. Dahil tayo ay tagalangit na, kaya dapat tayong mamuhay na sa mga makalangit na gawain. Mag-focus tayo sa spiritual responsibility natin. Sinabi nga din ng Panginoon, sinabi din po sa Matthew 16, chapter 16 verse 24, kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Dito po ay, ang nais ng Panginoon, isuko natin lahat na meron tayo, kahit na ang ating mga sarili, dahil alam ng Panginoong Hesus na hindi tayo makakapaglingkod sa Kanya ng buong puso kung meron pa tayong ibang pinapahalagahan. Kaya ang nais niya talaga i-surrender natin lahat sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Kanya ay hindi landas tungo sa katuparan sa sarili natin, kundi ang pagsunod sa Kanya ay landas ng pagtanggi sa sarili natin o patayin ang pagpapasya, mga plano at kagustuhan na dahil, mamumuhay na tayo para sa Panginoon, para sa Panginoong Hesukristo. Hindi na yung mga makamundong gawain ang iiral sa atin, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos na ang ating gagawin yung mga kalooban na ng Diyos ang ating gagawin sa buhay natin. Hindi natin puwedeng sabihin na lumalakad tayo kasama ang Diyos, pero ang direksyon natin ay, Yun na naman yung susuotin. kasama natin ang Diyos, pero ang direksyon natin ay iba. Hindi hindi natin nasusunod yung direksyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, magpapasailalim tayo sa kung ano ah, ang kung ano ang panuntunan na itinuturo ng Panginoong Hesus sa atin kahit na tayo ay nahihirapan. Katulad ng mga karakter sa Biblia na nababasa nga natin na naging tapat sa paglingkod sa Panginoong Diyos, kahit ang kapalit ay ang pagsasakripisyo sa lahat ng aspeto sa kanilang buhay. Sino bang magbebenepisyo, ano? Sino pa ang magbe-benefits kung tayo ay sumunod sa Panginoong Hesus? Hindi ba tayo din? Katulad po ng pagtawag ng Diyos kay Abraham, mababasa po natin sa Genesis 12, verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." Kahit hindi niya alam kung saan, pero nag-respond siya sa pagtawag sa kanya dahil meron siyang pananampalataya at pusong masunurin para sa Panginoon. Kahit hindi niya nakikita ang Panginoong Diyos, pero nanampalataya siya at nanaig sa puso niya yung pagsunod. Gano'n din naman tayo sa atin na kung saan kapag tinawag tayo ng Panginoon ay naging hadlang ang mga sarili nating ambisyon, sarili nating kagustuhan katulad nga ng nabanggit ko kanina, tulad ng pamilya, yung finances at yung trabaho. Ngunit, sinabi rin ng Panginoon sa Matthew 16 na nabasa ko rin kanina, na pasanin ang sarili nating cross kung saan ang lahat ng mga kagustuhan at, sarili nating,
paraan ng pamumuhay sa mundong ito ay i-surrender natin sa Panginoon at, magpa magpatuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga 'di ba, yung sa panalangin natin, "Lord, your will be done." Pero minsan yung gusto pa rin natin ang nasusunod, lalo na sa pagkakatawag sa atin na yung halimbawa yung calling natin ay yung maging preacher pero, kuntento na tayo sa pakikinig lang. Kaya, patuloy lang tayong sumunod ano po sa Panginoon ng buong puso at ng buong kaluluwa na siya naman ito ang nais ng Panginoon sa atin, bilang paglilingkod natin sa kanya na yung buhay natin ay, ibigay natin sa kanya ng buong puso. Yung maging, yung offer natin sa kanya ay yung buhay natin mismo. At, dito lang po yung hanggang ano ko, pero ang pinaka-application ko po dito ay yung Lucas, chapter 14 verse 26. Ito po ay Bible translations ng salita ng Diyos. Sabi dito, "Ang sinumang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko." So, pinapabatid po dito ng Panginoon na wala o sino man ang dapat mauuna sa Diyos. Ang pagsunod sa kanya ay dapat malaman ang ating prayoridad at yakapin ang ating personal na krus para sa ikabubuti ng iba. Manatili tayo sa manatili tayo sa commitment natin sa Panginoong Hesus kahit na, kahit na ito ay nangangahulugang pagkawalay sa mga mahal sa buhay at, o pagkawala ng reputasyon o kahit ng trabaho o kahit ng ating buhay. Yung handa nating talikuran yung lumang tayo at yakapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yung mag-focus tayo sa direksyon nga na tinuturo sa atin ng Panginoon. Magpatuloy lang tayo at, pagsikapan natin na mas makilala pa natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabasa natin araw-araw ng kanyang salita dahil, malalaman natin o dito ipapabatid ng Panginoong Hesus ang kanyang command hanggang sa tayo ay maging katulad niya. Kailangan muna natin i-empty ano po yung sarili natin upang ang Panginoong Hesus ang siyang magpuno nito sa atin. Katulad ni Pablo, namuhay siya para sa Panginoong Jesucristo na naging mas mahalaga sa kanya ang Panginoong Hesus kaysa sa kanyang sarili. Kaya tinalikuran niya o pinatay niya yung pagnanasa ng kanyang katawan sa mga makamundong gawain at bagay sa tulong ng banal na espiritu. Gano'n din tayo bilang tayo ay na kay Kristo na, magkaroon tayo palagi ng ano, ng self-evaluation kung ano at sino ang mas mahalaga sa atin. Ito ba ay ang pagsunod sa sariling kagustuhan o sa kalooban ng Panginoong Jesucristo? Panatilihin natin yung malinis, yung puting damit na naisinuot sa atin nung tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya kailangan nating i-eliminate ang distraction, never nating i-abandon si Lord at dumepende tayo sa Panginoong Diyos. Dahil anuman ang ating gagawin ay ipagsusulit natin ito sa Panginoon at sa lahat ng magtatagumpay ang Panginoong Hesus ay may pangako sa bawat isa sa atin. Tayo ay magkakaroon ng buhay magkakaroon tayo ng bahagi sa kanyang kaharian at buhay na walang hanggan. Yun lang po, hanggang dito lang po ang ano ko at, manalangin po tayo para sa aking, ah, pasilyo nitong aking mensahe. Panginoon, salamat sa mensahe mo sa umagang ito. Tunay nga Lord God na ang pagsunod sa iyo ay hindi madali. Maraming sakripisyo at, crosses na kami ay dapat pasanin. Ngunit sinabi mo nga Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo
At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Patuloy naming panghahawakan, Ama, ang iyong mga salita at nagsusumamo kami sa iyo, Panginoong Hesus, na tulungan mo kami at ng iyong banal na Espiritu na mapagtagumpayan namin ito hanggang sa ikaw ay bumalik. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. At tulungan mo kami magpatuloy sa pagsunod sa iyo, Lord God. Ano man ang mga hindrances, Panginoon, na haharapin namin, Lord God, na ikaw patuloy ang ikaw ang aming patuloy na mapapurihan at maparangalan sa buhay namin, Panginoon. Ama, pinapasilhan ko po sa iyo, Panginoon Hesus, ng iyong banal na dugo. Ano man ang narinig namin sa umagang ito, sa ano man yung mga mensahe, Panginoon, na sinabi ko, Lord God, sa na pinahayag mo, Panginoon, sa pamamagitan ko, na hindi, Panginoon, maagaw ng kaaway. Purihin ka, O Diyos, dito'y samot dalangin ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen po.